Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Ang boses ng Bible Lights Promotions, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, gabay ng kaliwanagan ng Banal Santa Maria. Sa linggong ito ay ating ibinabahagi ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa tema na pahalaga ng kapamahalaan ang buhay ng tao. Ngayon ay babasahin ko po ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula po doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa kay Apostol San Juan, Kabanata 12, talatang 46. Ito po ang mensahe. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 23. Ito po yung mensahe. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. At ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talatang 16. Ito po yung mensahe. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma. Kabanata 3 at talatang 23 hanggang 24. Ito po ang mensahe. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Ngayon ay ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma ba rin, Kabanata 9 at talatang 22. Ito po yung mensahe. Bagamat ibig ipakita ng Diyos ang kanyang puwot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ng mga taong dapat ng parusahan at tipulin. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo. Kabanatang 10 at talatang 24. Ito po ang mensahe. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at paggawa ng mabuti. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe, ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula doon sa tema na pahalagaan ng mga kapamahalaan ang buhay ng tao. At ayon nga po sa ating banal na Panginoon Diyos mula po dito sa mabuting balita ng Panginoon Jesucristo na sinasabi niya dito na mula po dito sa kay Apostol San Juan na Kabanata 12, talatang 46. Sinasabi niya rito na ang ating banal na Panginoon Diyos ay tayo ay ginagabayan niya yung ating kapamahalaan at ang lahat maging ating kapamahalaan. So ginagabayan niya tayo sa mabuting pamumuhay at tayo ay binibigyan niya ng
buhay na walang hanggan. So ngayon, yung ating kapamahalaan, sa pagpapahalaga ng buhay ng mga tao sa kanilang pamamahala o pagpapanatili ng mabuti o yung sinasabing peace and order. So, yung ating Panginoon Diyos, tayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating banal na Panginoon Diyos na doon sa mga taong nagkakamali, nagkakasala, binigyan niya ng pagkakataon sa kanyang pamamahala. So, hindi yung mga dapat ng lipulin, halimbawa kahit sa sobra ng halimbawa naging masama, instead na lipulin, binigyan pa ng pagkakataon ng banal na Panginoon Diyos. Sinugong yung banal na Panginoon sa Kristo para gabayan ang mga tao doon sa kaliwanagan o gabayan sa mabuting pamumuhay ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. So, ang tao ay bigyan ng pagkakataon na muling mapaloob doon sa paghahari ng Diyos o sa ilalim o sa loob ng kanyang paghahari o kapamahalaan. So ngayon, instead na yung mga taong halimbawa lumabag doon sa nais na Diyos sa loob ng kanyang kapamahalaan o ayon sa kanyang kalooban ay dilipulin na. So parang out ka na doon sa kanyang kapamahalaan. Pero binigyan ng pagkakataon, sige, mayroon bang pagkakataon na sino man nagkakamali. So yung ating kapamahalaan ay dapat ay mamamahala ng gayon din na iba yung paggabay sa kanyang mga constituent, halimbawa dito sa Pilipinas o sa iba't ibang mga bansa na pagkakalooban ng iba yung gabay, yung iba yung gabay, yung kanilang mamamayan na sila ay manatili doon sa paggawa ng mabuti bilang pagpapahalaga doon sa buhay ng mga tao. At sila ay hindi basta-basta susupilin o sila ay basta na lamang. Lalong-lalo na doon sa mga umaabuso na halimbawa yung EGK, salvaging na yan. Nilalagay ng mga nasa kawani na pamahalaan, halimbawa yung mga nasa enforcement, na pinapas lang na nila yung mga at lalong-lalo na kung maglalagay ka ng batas na halimbawa death penalty. So ngayon, binibigyan ng pagkakataon sila na sila ay makapagbago kung sila nagkasala, halimbawa sa kulungan. So ngayon patuloy yung paggabay sa mga tao at pagkikaya, kagaya nga ng ginawa ng banal na Panginoon Kristo na hinanap niya yung masasama at pinagbago. So patuloy nagagabay ng pamahalaan yung sambayanan, halimbawa dito sa ating bansa, na makapamuhay ng mabuti sa iba't ibang kampanya ng pamahalaan para magabayan sa mabuting pamumuhay ang lahat. At mula sa enforcement ay hindi lamang basta nagkamali hulihin, kundi may mga kampanya siyempre na aside from different agency ng isang pamahalaan o halimbawa sa demokrasya o halimbawa yung sa sistema ng enforcement, so hindi basta huli ng huli. So mayroong gabay para sila ay mapagbago, mapagtino o the intergovernment para sila ay manatili sa mabuti. So ganun pinahahalagahan ng buhay ng mga tao sa pagpapanatili ng peace and order ng ating pamahalaan. So ganun na kung saan ay in pattern with the guidance of God sa pamamahala ng Diyos sa atin, ay ganun tayo binibigyan ng pagkakataon ng ating banal na Panginoon Diyos. And this government also is created by God para tayo ay gabayan nga dyan sa mabuti, which is even though it is a universal government, lahat ay binigbibigyan ng karapatan ng mga reliyon at walang one-sided. So yung pattern ng o yung pamamahalang ginagawa ng ating banal na Panginoon Diyos ay isang mahusay na ehemplo para ang isang pamahalaan ay mamahala at magpahalaga ng buhay sa pamamagitan ng ganong klase ng mga pamamaraan. Binibigyan ng pagkakataon at hindi basta pinapatay o hindi rin sila, halimbawa, hindi magagawa ng death penalty para ang isang tao nagkamali ay tanggalan ng buhay. Kundi meron namang piitan para sila bigyan ng pagkakataon doon. Kung sila man ay ma-lifetime doon, sila naman ay binibigyan ng pagkakataon na makapagbago sa pamamagitan ng paglapit nila sa Diyos doon. At least may spiritual life pa rin sila na maaaring ikabuhay doon sa loob, na sila ay maging mabuti roon. Na kahit sila ay doon na ang lipunan nila,
sa bigat ng kanilang pagkakasala at hindi basta ilalagay sa death penalty or hindi na makarating pa doon sa loob ng kulungan bilang pagbibigay kung sinalvage na or in-EJK na or sila ginawa ng masama ng kapwa-tao natin. So yun. So hindi lamang yung pamahalaan at yung pamahalaan na gabayan natin na sila patuloy na gumawa ng mabuti. So yung mga tao naman, tayo patuloy na rumispeto sa pamahalaan, sundin natin yan ang gusto ng Diyos dyan. Tayo patuloy na gumawa ng mabuti at gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. So, gabayan ng ating pamahalaan na magmalasakit na bawat isa sa kapwa-tao at hindi yung maging masama ka sa kapwa-tao na gagawa mo ng hindi mabuti, papatayin mo o anumang uri ng mga pagkakasala. Lalong-lalo na doon sa ganung klase ng mga point. So, hindi lamang basta yung pagpapahalaga natin ay yung kanyang buhay na hindi lamang basta yung paggawa na siya patayin, kundi iba't ibang mga bagay na pagpapahalaga sa buhay ng tao. Particularly nga yung pagtanggal ng hininga ng isang tao. So, hindi dapat. Diyos lamang ang siyang may kapangyarihan para dyan, para tayo ay kanyang kunin o bigyan ng dugtungan ng buhay. So, kaya dapat yung ating pamahalaan, so ganun mamamahala na ang pagpapahalaga, at ito'y maging patas sa pagpapahalaga ng buhay ng bawat isa na sa pagbibigay ng pagkakataon sa pagpapanatili ng peace and order ng ating pamahalaan. So yung gabay ng Diyos doon sa mabuting balita, isa siya sa pinakamagandang ehemplo na dapat na gayahin ng ating pamahalaan, ng ating demokrasya in implementing this government para tayo ay sa pagpapahalaga ng buhay ng bawat isa. At ang ating pamahalaan ay kumikilala naman doon sa ating banal na Panginoon. Kumikilala sa Diyos, even though maraming bansa ang kumikilala sa Diyos. Bagamat iba't iba yung kanilang mga religious belief. So ngayon dito sa bansang Pilipinas, so ganun na ang gabay ng Diyos dyan ay yung bawat mga kapamahalaan. So magpahalaga doon sa buhay ng mga constituent. At ito maging patas, hindi ang pinahahalagahan ay yung mga kapitalista, yung buhay nila. Pero pagka ikaw ay manggagawa, pag ikaw ay hindi pinalad sa buhay, so walang halaga yung buhay mo at mas binibigyan ng halaga itong mga ganitong klase ng mga tao. Kung ikaw ay artista ka, kung ikaw ay isang sikat na nasa kung saan-saan, sila yung mahalaga ang buhay at hindi yung isang manggagawa, magsasaka, o sino man tao na tingin nila yung mga hampas lupa o mga yagit. Sila yung hindi pinahalaga ng buhay ng iba sa atin sa pamahalaan. Dapat sila ay pinapahalaga ng buhay, yung buhay as in buhay at pamumuhay na siyempre pinahalaga ang buhay, bibigyan mo rin sila ng magandang buhay para sila makapamuhay ng maayos. Yun, package deal. Kaya sana yung pamahalaan natin ay huwag gumawa ng mga mahikayat kayo ng ating gabay ng ating manala Panginoon Diyos bilang itinalaga na dyan sa pamamahala na yan na pahalagaan niyo yung buhay kung paano pinapahalagaan ng Diyos ang buhay ng bawat isa. Even yung anak niya, ibibigay niya pa para lamang alagaan o protektahan yung bawat isa doon sa mga gumagawa at nagkakamali. So, ganoon dapat ang pagpapahalaga ng ating pamahalaan. At maging patas ito, hindi ito sa pamamagitan ng yung isa mas mahalaga, yung kagaya natin nabanggit kanina. At yung ating pamahalaan ay hindi siya mag-limit sa'yo. Pasasamain mo pa yung kapwa-tao mo at saka magagawa ng limit. Lalo nang hindi mabuti yon. At kung gano'n yung ginagawa ng atin sa pamahalaan, sinasabi nga sa mabuting balita. So, mabigat na pananagutan ng mga itinalaga ng Diyos sa pamahalaan ng mga ganong klase ng mga gawain. Subalit, hindi nila sinusunod yung kanilang mga tungkulin. Bagkus ay maabuso sa tungkulin. At lalong-lalo kung ganyan, nagmamalapit sa buhay ng isang tao. Mabigat ang kaparusahan ng Diyos dyan. So, yan ay hindi lamang sa banal na paghukom magkakaroon ng kaparusahan. Sa proseso ng buhay ay mayroong pagsupil na maaaring mangyari. At yung kapamalan yan yung binanggit niya. Yung kapamalan na ginawa nga niya na yan, ay yan din ang isang susupil sa iyo. At yan ay patuloy na gagabayan sa pagpapanatili ng isang mabuting pamamahala na may kinikilalang Diyos at ito ay patas para sa lahat. So, muli, sana ay nagabayan na naman ang kasakatauhan mula sa bansang Pilipinas ng Bible Race Promotions.
pagbabahagi ito ng salita ng Diyos mula dito sa ating mabuting balita. At kayo ay magkaroon ng kaligtasang espiritual. Partikular dito sa gabay sa pamahalaan, sa pagpapahalaga ng buhay. Hindi lamang yung pamahalaan, maging ang lahat na mga tao, partikular, ay nagpapahalaga tayo sa buhay. Kung nahahalagaan natin yung buhay din ng mga nasa pamahalaan, sa pamahalaan, pinahalaga ng buhay ng mga tao at ng bawat isa. So dapat, kaya isabuhay natin itong mabuting balitang ito at tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual sa takong ng panahon mula sa pang-araw-araw na pamumuhay. At doon sa Interfaith Unity, patuloy kayong hinikayat ng Bible Life Promotions na magkaisa rito ang bawat mga reliyon upang ito ay maging isang buklod para hindi magkaroon ng mga hindi mabuting pag-uunawa ng bawat mga reliyon at maging hindi naniniwala. At ito'y maging gabay, yung Interfaith Unity sa lahat para sa kapayapaan at mabuting aral ng mga reliyon sa buong mundo at bawat mga bansa. Yun lamang, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.